Hello mga kambi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Ate Brenna. At ito naman po si Papa O, si Oti. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Uy, grabe. Bidang-bida si Mrena. Oo. Sa Batang Quiapo. I heard, ha? Oo, Diyos ko. I heard. At yung tatawagin para sa susunod na eksena, tama ba yung narinig namin? Pinagkaguluhan ka? Ha? Kesa dun sa ibang nasa cast? Yung hiyang-hiya daw si Mrena. Oo. Dahil sa, ba't ako pinagkakaguluhan niya? Ito yung mga artista. Sabi daw ni Tita Perla Bautista, mukhang kailangan na natin ng marshals, ha? Oo. Totoo ba? Galing naman ni Mrena. Bidang-bida ka. Yes. Katulad na Bida, dishwashing liquid. Oh. Bidang-bida si Mrena. Next na kayo tatawagan. Ha? Ano ba? Ang bida. Hindi! Kasi naman talaga ang bida, mabango, mabula, at saka madulas sa kamay. O, in fairness, hindi dahil sumisip-sip kami kay Coco. Kahit sumisip kami kung hindi na-effective. Correct! Baliwala din, pero in fairness, talagang ito na yung another form of happiness. Yes! Oo, in fairness naman. Ito na ang bagong happiness na. Kaya laitero nga yung aking angel sa bahay. Yes! Diyan daw talagang hiyang na hiyang siya. Tama! Mahusay daw makapagpaalis talaga ng mancha, ng lansa, ng lahat. Oo. At mura pa! Oo. At marami pang laman. Oo, saan ka pa? Oo, sa TikTok lang pumunta kayo. Para yes! Ano? Oo. Oo, ayan. Ako, Diyos ko, kung hindi pa kayo ma-guess ng 3 times a week niya. Oo. Anyway, naku, eto na. Nakakaloka. Oo, panlinis na rin lang ang tinutukoy natin. Eto na, intriga itong si Derek Ramsey. Oh, bakit naman? Naghugas din ba siya ng pinggan? Ay, baka lang naman. Kasning ka ng kamay mo. Kuya, baka nga kuya, baka. Pinggan! Pinggan? Ako na, nagkaroon ka exposure sa ano? Kung maka, ano ka dyan ng Diyos ko. Hindi nga, dahil nga si Ellen, di ba, pag-alisa ng bahay. Uy, umalis na. Oo, dahil nga lumipat na sa townhouse yata na bago niyang uupahan, hindi ba? Hindi ko alam kung uupahan o siya na yung may-ari o nabili niya ito, no? At si Derek ay parang bumalik na raw sa bahay. Oo, yung bahay niya mismo. Tapos ito'y agad niyang pinalinis sa BBC Clinic. Ay! Oo. Uy, ano naman masama doon? Masama ba maglinis ng bahay? Yan nga, yung iba naman iniintriga pa na para daw kesyo, naku, baka para sa bagong babae daw na ipapasok ni Derek. Uy, ang bilis naman. Nakakaloka. Oo, Diyos ko naman. Kasi daw, hindi raw si Ellen marumi daw sa bahay. Ay, ano? Hindi naman po siguro yung totoo. Kasi kahit nung okay pa sila, madalas nang finiflex or sinashoutout ni Derek Ramsey, yung cleaning company na yan, dahil nga happy siya dun sa service nila. Hindi. Tsaka ano ba yun? Pagbibigyan natin ng mali siya yung nagpalinis lang ng bahay. Natural, ganun talaga. Papalinis yung bahay mo, di ba? Paglilipat ka ng bahay, di ba? Gusto mo presko ulit yung bahay, gusto mo maayos, yung pikilan mo, pagtutulugan mo, hindi ba? Baka naman scheduled na, Nay, di ba? Oo nga. Oo. Kahit nga ako, kinukulit ako ng BCB. Oo, di ba? Magpalinis na rin ako. Oo, di ba? So pagkagalang papalinis ako, mga burarayong tao sa bahay, kaya akong papalinis, kaya ako magpapa-fresh ng bahay. Siyempre hindi. Siyempre ano natin yun di ba? Minsan luho natin ang nagpapalinis ng bahay. Kaysa naman mag-drugs ako. Ay, kuya, ang layo naman ang inaabot mo. Napunta ka sa drugs, ha? Nakatira ka ba, kuya? Grabe ko naman. Grabe. Hindi nga. Huwag na nating bigyan ng kakaibang meaning yun. Kuya, huwag bigyan ng meaning, pero in-item mo, ha? Kasi nga, para malinawan sila. Kasi yung iba,
Ako talaga, Brenna, inaano, at talaga explain ako, ha? Hindi kasi, di ba? Ang OA-OA naman ng ibang netizen. Hindi, tsaka alam mo na, kasi yung mga cleaning company na ganyan, minsan meron silang mga machines na wala sa ordinary household, di ba? Yung mga pang deep cleaning, Deep di ba? cleaning, tsaka yung pinapausukan yung buong bahay. Yes, para sinasanitize, oo, di ba? Kasi naman, di ba, pag naisipan na ni Ellen na bumalik yun, at least malinis. Correct. Ano yan, pag alis ni Ellen, magdi-decide si Derek na lalo ko pa itong padudumihan. Ganon? Kasi kuya, bakit kanya pinost yung papapalinis? Kung hindi niya pinost, may item ba tayo ngayon? Ha? Sira ulo ka pala eh. Diba? Kaloka ka. Hindi, matagal ng kaibigan ni Derek yung naglilinis yung PCB. Kahit naman ako, hindi na naglilinis ang aking unit. Yes. So parang ingratitude, di ba? Yes. Bilang pasasalamat at para makatulong sa negosyo, minsan, di ba, pinopost natin bilang pasasalamat, di ba, Nay? Oo. Kaya bigla ko naalala si Lars Pacheco at si Clyde Vivas. Ay, bakit? Nagpalinis din ba ng bahay? Baka nagkubo, Mamaloy. Baka lang. Baka lang o bakla lang. Hindi, ito na si Brenna. Kanina ka pa ang bastos-bastos mo lately. Nakakaloka ka. Ano ba Hindi. yun? Kasi nga, di ba, si Ira, yung kasintahan ni Clyde, matapos sila mag-end ni Lars, di ba? Nag-split na sila. Tapos biglang nandun na naman si Lars. So natulog si Lars kasama katabi si Clyde. And sinpindex ni Lars na natulog lang daw sila. Pero wala naman daw naganap. Ay, kuya! Halaka! Ayun! Saan? Ay! Wala na. Agal na. Grabe ka. Agal niyo eh. Sino pala ka? Hindi. Hindi mo pala kaya. Yung sinabi ni Lars eh. Siyempre kuya, yun yung sasabihin niya. Alam mo sabihin niya, nilinis niya yung tubo ni Clyde. Ha? Saan ka? Ba't nakarating ka na doon? Nakakaloka. Hindi. Na-miss lang nila isa't isa. Na-miss lang nila isa't isa. Kaya nga lang, di ba, yung iba, parang ang narrative ng ibang nasa comment section, parang ginawa lang daw rebound si Aina. Pero ang totoo, mahal pa rin daw ni Clyde si Lars. In fairness naman sa ibang netizens, sinasabi nila, parang talagang ang tahanan ni Clyde ay si Lars. Parang si Clyde, ang comfort zone niya, si Lars. And even si Lars, kahit ilang lalaki pa ang dumating sa buhay niya, alam niya doon siya babagsak sa taong mahal siya. Ayan, meron pang isang video na yun. Yung magkasama sila na magkaakbay. So sila na uli? Yan ang hindi natin alam. Pero sa mga tono ng kanilang mga kinikilos, baka doon din mauwi. Kasi di ba may post din si Clyde na gagawin niya lahat? Para mabalik si Lars sa kanya. Ang tambok naman, Lars! Teka lang. Oo nga, sandali naman. Bakit rin yan basta sa bunganga mo? Napunta ka lang sa Batang Quiapo? Kaya nga. Oo, nakakaloka. Ay nako, basta hindi naman natin sila ginajudge. Siyempre, pagka gano'n na inopen nyo sa public, yung inyong mga nararamdaman, yung inyong emosyon, yung inyong ginagawa, subject to bashing yan, to praises, ganyan. Subject to public opinion. Kasi na-publicize din naman ng bongga kasi yung breakup nila. Kaya yung may mga ganyang eksena, naku-curious din yung mga netizen kung, are you back to each other's arms? Yes. Bigla ko naalalian ako si Miracle. Bakit? Inutusan mo rin maglinis? Hindi. Ha? Naman. Ano ba? Hindi. Kasi nga naalala ko yung sobra siyang happy. Nang napanood niya, live ang Bini. Yes! Sa Bini 5 concert ito sa Philippine Arena noong November 20 na. Yes! Talaga namang, di
di ba? Nung una, nag-iiyak si Mira. Kasi umiyak siya sa happiness niya. Ganun si Mira, pag happy, umiiyak siya. Yes. Oo, lalo na pag alam niya, susurprisahin mo siya at babalitaan mo siya ng maganda. Correct. Oo, naiiyak yung bata. Ayan, Very si Mira, nakakatuwa siya. Super happy siya. At saka nakakaloka na. Ang daming tao. Diba? Dumadagong-dong ang buong Philippine Arena. Correct. Ang mga blooms. Diba? At syempre, nagkaroon tayo ng pagkakataon na sila ay kitain sa backstage. Wow! Ayan ang video. Thank you so much, Tita Cory Vidanes, sa bumubuo ng ABS-CBN, kay MQ, at kay Direk Lauren Jogi, at sa Bini na napakababae. Yes, congratulations for a very successful concert. Yes. And good luck sa Coachella. Yes. Nakaka-proud. And speaking of Bini, yung Sterling, Sterling Notebook, sila yung endorser niyan yung kanilang promo. Kung saan magkakaroon kayo ng mga kompletong postcards ng Bini. Wow! Kaya bumili lang kayo ng any Bini merch sa National Bookstore o saan ang mga available na bookstore ang Bini merch. Hanggang December 31 yan, makukuha nyo ang inyong collector's item na postcards from Bini. Yan, ako happy na naman ang mga blues. Diba? Wow! Congrats naman sa Bini. Saksi ka dyan, Mamaloy, Dahil super successful ang kanilang Binified concert na ginanap sa Philippine Arena noong November 29. First time naming makapanood dahil yung 3-night concert nila sa Araneta Coliseum noon ay na-miss namin. Kaya hindi na namin pinakawalan pa ang chance na mapanood sila ngayon. Kasama na this time ang aking bunsong anak na 8-year-old, si Miracle, na super fan ng Bini. Grabing energetic ng 8 girls, in fairness. Meron pa silang kanya-kanyang production number. Ito namang si Mira, ang Junakis ko, humataw din sa kanyang upuan. Ayan, kitang-kita, Halos walang patid din ang tilian, kaya pati anak ko, tili rin ang tili. Naswertihan pa namin yung 2 miyembro ng SB19, Nasa likod lang namin. Sina Pablo at Justine na napaka-humble. Yes, magkakaibigan po ang SB19 at ang Bini. Pero ano nga kaya kung pagsamahin in one concert ang Bini at SB19, comment nyo na yan below. Dali! Syempre, kami ng mama niya. Kasama sina Jex, Jos at Mamaloy tuwang-tuwa dahil naka-experience din kami ng Bini concert. Lalo na at super happy ang aming baby Mira na nagkaroon pa ng chance na ma-meet and greet ang Bini. Ayan, diba? Sumayo pa talaga si Mira sa harap ng Bini Girls bilang patunay na isa siyang certified bloom. At tuwang-tuwa rin ng Bini sa kanya, Umuwi ang lahat ng masayang-masaya lalo na at may isang bata kaming napasaya. Thank you for being so nice and humble, Bini. Thank you sa staff na nagdala sa amin sa Bini. Kay MQ, thank you. At kay Tita Cory Vidanes na tuwang-tuwa rin kay Mira. Hanggang sa muli. Nay, pero teka! Umatin tayo ng Cosmoposh at bonggang-bonggang premiere. Nung isang project kung saan kasama tayo. Yung series na Call My Manager na ipapalabas po yan sa HBO Max. Pero nagkaroon po ng premiere ng first 2 episodes na ginawa ni Direk Eric Mati na parang pelikula, inedit niya. Ano chika ba siya? Eto nga na yung nangyari, Eto na nga, Nay! Dumalo nga tayo sa 28th French Film Festival organized by the French Embassy in the Philippines dahil ipinalabas ang first 2 episodes ng Call My Manager kung saan nga kasali tayong dalawa sa nasabing serye, Ito ay ang 8-episode Philippine adaptation ng French series na Call My Agent. Present nga sa nasabing event ang mga boss ng reality entertainment na sina Direk Eric Mati na siyang nag-direct ng first 2 episodes at si Sir Dondon Monteverde. Siyempre, andun din ang mga bida na sina Judy Ann Santos, Edu Manzano at RK Bagatsing. Dumalo din sina Direk Bobot Martis, Direk Joey Reyes, Direk Mario Cornejo na nag-direct din ng ilang episodes ng serye, Nino Mulak, Cristiana Di Maunahan at Raf Pineda. Ay, Nay! Ang bongga,
andun din si Gerald Anderson at si Jane Oinesa para naman sumuporta. Inaasahang ipapalabas ang Call My Manager sa HBO Max soon. Super excited din nga tayo dyan, Nay! At mga ka-update, alam niyo ba kung anong role namin dyan ni Nay Oji? Abangan! Ay, ang taray, diba? O, diba? ayan, ha? Sa HBO Max. Yes, abangan niyo po. Malapit na. Oo, may nag-recommenda rin sa ako sa HBO na yung Dear X. Maganda daw yung Dear X. Hindi mo ako kailangan ko pang mag-subscribe sa HBO Max. Naku, maibigan niyo po yan. Kasama kami ni Nanay dyan. Correct. Yay! Thank you and congratulations, Reality Entertainment. Yes. Direct Eric Mati, Sir Don. Congratulations po. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode niya, pero kayo komento sa lahat namin chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kilikyan kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update, ha? Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, MAMALOI. At maraming salamat po sa nagkagusto dun sa pinost namin na ginawa namin condominium unit na contemporary brown yung concept. Thank you so much po. Nakapost pa rin po yan dyan. At syempre, thank you to ND Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place. Magpabook na po kayo ng appointment para sa inyong mga drips, mga facial treatments, di ba? Dahil talagang, bongga-bongga. At saka yung ND Endo Laser Lift para define ang inyong jawline. Yes. Saka banat ang inyong face, di ba? Bongga. At syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Maraming salamat, Doc JC Solis. Thank you, at Doc Miss JC. Ara. Miss Ara, we love you. At syempre, ang Ideal Vision. Doc Jessica D. At yung pinagsaluhan natin for today. Oh, yeah! Yung apakasasarap na The Hungry Sips. Ayan na, yung mga ayaw na magluto, ayaw na mamalengke, gusto na lang na instantly nandyan na. Instant handa! Hindi sila mapapahiya sa kanilang mga bisita dahil talaga namang pang fine dining ang handaan, ganon. Na apakasasarap wa echos yan. Restaurant quality. Yung The Hungry Sips. Ang kanilang baby back ribs, ang baked lasagna, ang baked nachos, ang baked salmon, baked potatoes. Meron sila ngayon yung truffle pasta at yung garlic shrimp. Ay, ang sasama. At saka yung yung sriracha chicken. Diba? Diba yung yung kapatid yan ng gawa ng chicken eh. Si Rayo, gawa. Ay, malay! Sriracha chicken. Kaya i-try niyo yan. Huwag na kayong mamalengke, huwag na kayong magluto. Yes! Yan na yan. Para sa instant party. Hindi nakakaya yan sa mga bisita na yan ang ihanda ninyo at yan ang kanilang pagsasaluhan. Yayamanin ang lasa. Parang ultra mega yan eh. Ay, talaga naman. Feeling mo yayamanin ka dahil ang dami mong mabibili sa pera mo, diba? Kasi kung ayaw nyo namang umorder ng mga luto na, ayan, magluto kayo. Yes. Diyan kayo mamili sa ultra mega. Kung saan po ang inyong budget, ay malayo ang mararating. Diba? Na presyo, sure na tipid pa. Kaya, mas marami kayong mabibili. Diba? Kasi yung mga paninda dyan, pang sari-sari store. Ang presyo. Yung mga sari-sari store dyan kasi namamakyaw. Yes! Pang tingi-tingi dyan. Kaya pati yung mga consumers, kung gusto silang tambakan yung kanilang pantry, dyan sila namimili. Tama. Lalo na kung may suki card ka, ay naku. Ay, magkaroon ka pa ng points. Ang bilis mo makakakulit ng points. Yun din ibibili mo sa kanila. Diba? Ultra mega lang yan. I love it. At syempre pa, aking panayam kay Angeline Quinto. At kanyang pagsisiwala ng kanyang talambuhay. Akala nyo, bigla na lang siyang Angeline Quinto. No. Maluloka kayo sa inyong madidiskubre. Sa OG Diaz Inspires lamang po yan. Napakakulay ng kanyang kwentong buhay. Parang yung panayam namin ni Ina Evans sa The Issue. Ay, nako. Kada episode niyan, panoorin nyo, may matututunan din kayo dyan. At syempre pa, Brenda. Yes, hello mga ka-update. Papalo naman po ng aking FB page. Ate Brenda po, MRENA. Kuya, invite mo na sila manood ng Batang Quiapo.
po kami. Every day po yan. Batang Yeah. Quiapo, 8 o'clock p.m. Invite na rin natin mga NCLEX passers. Ay, naku naman! Kung gusto niyo po magtrabaho sa New York at gusto niyo naalagaan talaga kayo ng inyong employer, ay bonggang employer po ang White House Cares. Diba? Yung mga nagtatrabaho sa ibang mga state at gustong lumipat ng New York, basta NCLEX passer po kayo, ay, naku, ito na po ang opportunity ninyo. I-message nyo lang po ang White House Care sa kanilang email address. Andyan po sa baba. At naku, tsak po, sasagutin kayo agad-agad ni Ma'am Rose Santos. Diba? At ito po ulit yung lingkod, Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kayo ng ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Nakakaloka niyan. Ay, aga-aga. Kumamas ko kagad, nag-awat po. Hindi kami mamamasko, pero kami ang may dalang pampasko. Pamasko para sa lahat. Ay! Hindi lang sa'yo, kundi sa buong Pilipinas. Ay! Asan po? Eto, sandali ha. Pasok na. Umaga naman! Ay, May pamasko! Ay! Maganda. Ay! Hi! Merry Christmas! Merry Christmas! Sandali, gusto na, sila ang pamasko mo sa amin? Ano ang pangalan ng dalawang bagets na ito? What's your name na? Earl. Earl and Cristel. Teka muna, ano binalot niyo sila sa karton? Giprap sila, ganyan. Ano, bakit sila naging pamasko? Ibiyang. Sylvia Sanchez. Yes! Okay, welcome muna natin. Miss Sylvia Sanchez! Nasa tindahan! Sandali, ano to? Ipapalot mo sila sa gift wrapper, ano, magigip wrap mo sila, tapos... Ang nila para sa inyo ay ang pelikula nila I'm Perfect para sa darating na December 25 dahil ang movie nila ay kasama sa Metro Manila Film Festival. Sandali. Okay, so bakit sila napasama sa pelikulang ito? Bakit kayo napasama sa pelikulang ito? Dahil ito ay kwento nila. Kwento ng buhay nila. At sila mismo ang bida dito. Kwento kayo. Anong role niyo dito, Cristel? Ako yung Jessica dito. Chio. Ikaw ang? Jessica. Jessica! Jessica. And? Chio. Si? Chio. Jiro? Yes. Si Jiro. So sandali, gusto ko muna malaman ang mga edad ng mga batang ito. Ilan taon ka na? 29. 29. 25. Ba't ang bata nila tignan? Diba? Bakit si Bray, ikaw Bray, na ilang taon ka na? 36 naman Parang 63 Sandali naman, Sandali. Okay. Ibiyang, gusto kong naitanong sa iyo, bakit sila ang ikinas mo? Ano ang meron sa pelikulang ito? Gaano kahalaga ang kanilang papel? Mahalaga dahil sila, kwento nga nila ito at sila dapat dahil kwento nila, so mas magandang sila mismo ang mga bida. So first time na magkakaroon ng pelikula na kasali sa Metro Manila Film Fest na kids with Down syndrome ang mga bida. At ang mga supporting, support lang po talaga ng Lorna Tolentino, Janice de Belen, Joey Marquez, si Jen Maranilla, Tonton Gutierrez, Joel Saracho, Rebecca. Ayun. Okay. So, itong pelikulang ito ay nagpapakilala sa talento ng mga batang ito. Yes, ang sinasabi ko nga, itong December 25, sila naman. So, sandali, paano sila naka-immerse dito? Anong ginawa nila para sila ay maka-arte sa kanilang character? Ano itong ginawa nyo dito? Ang ginawa natin noong October 2024 hanggang December, nag-audition tayo. After ng audition, January hanggang June 2025, ano nang ginawa nyo? Kwento mo kay Kuya Jay. Kwento mo naman. Ano ginawa, Cristel?
network class, Dancing, aral lahat. lahat ay mga aral. Nag-aaral kayo. So, nag-acting workshop sila, nagsayaw sila, at ikaw din. Anong ginawa mo? They have about testing, we have about working, people theater, baby hotel, and we're enjoying about Christmas, everyone in your family. Ano daw? Nag-vlog na sila. Nag-vlog na. Hindi, kasi excited sila kasi nga happy sila na i-presenta itong pelikula nila na kakaiba na, di ba? Siyempre, ibang lasa para sa Pasko, di ba? Dahil ang Pasko ay para sa lahat, di ba, Nay? So, sa mga hindi nakakaalam, ano ang role nilang dalawa? Okay, siya si Jessica. Yes. Jessica. Tapos ito naman si Jiro. Love story to. Love story nila, nagkagustuhan sila. Yes, tapos family drama. Siyempre, kukontra ang mga pamilya, di ba? Kasi dun tayo sa, sinasabi nga nila, yung yes, we can. Kasi yun, dun pumapasok yung dahil kids with Down syndrome sila, sinasabi natin na hindi nila kayang ma-in-love. Dun po tayo nagkamali lahat. Pwede silang ma-in-love. Kumbaga, meron silang emosyon din para sa magkagusto sa iba. Ano yun? Okay, sa totoong buhay ba, nagkaroon na ba kayo ng crush or shota? Cristel, ikaw? Tatlong buhay. Sa totoong buhay ba, nagkaroon ka ng boyfriend? May kasama sa totoong buhay. Crush lang. Crush lang. Hindi boyfriend. No boyfriend. Ikaw, Jiro. Me, I got my girlfriend, Christelle. Ha? Crush mo siya? Crush mo si Cristel? Anong feeling mo? Crush ka pala ni Jiro? Siyempre, na-appreciate ko. Nakakatuwa naman. So, dito, talagang lumalabas sila, hindi sila bata, kundi nasa legal na edad sila. Yes. As adults. Yes. Ba't naisip mo na sila naman ang maging bida? Ibiyang. Kasi karapatan din nilang makitaan ng talento at karapatang makita na sila, marinig sila at ma-value natin na talagang kaya nila, magaling sila. Kung bagaan din yung inclusivity. Alam mo yun, sila naman. Yung naniniwala kasi ako na kaya nila. Kaya talaga nila. And honestly, lagi kong sinasabi dito na expect the unexpected kasi basta, panoorin niyo yung pelikula. Diba? So hindi lang sila ang mga bata rito. Marami pa iba. 10 sila lahat. 10? Isang grupo sila. Sila yung lead actors, tapos meron silang 8 barkada. Then yung mga kaklase nila, merong kids with OSAM, ang tawag kids with autism, then cerebral palsy, mga gano'n, yes. So, syempre, itatanong nila ibiyang kumbaga, nagkaintindihan ba agad or talagang sinaga din para mas matutunan nila yung pag-arte ng tama, kung ano yung mga nuances, ganyan? Actually, nakakagulat kasi magaling sila. Akala nga namin mahihirapan kami. Hindi kami gano'n. Siyempre mahirapan ka kasi take 2, take 3, take 4, take 5. Pero alam nila yung ginagawa nila. Nakakagulat talaga yung mga pinakita nilang talento doon. Workshop namin sila ng January hanggang June. Yun lang talaga focus sila. Then, nung tingin namin ready na sila, then doon na kami nag-shoot hanggang August. So natapos kami nitong 2025 August. Sino pong director nito? Sino daw director? Sino pong director niyo? Ang iba kundi ang manig namin, si Direk Sigrid at P. Epanardo. Si Sigrid. Si Sigrid. Direct Sigrid. Nag-enjoy ba kayo nung ginagawa niyo yung pelikula? Na-happy kayo nung ginawa niyo yung pelikula niyo? Super yes. Super happy. So nalungkot ba kayo nung tapos na yung shooting? Yes. Nalungkot kayo kasi hindi na kayo magkikita ulit. Sa promo na lang. Tapos ang promo, kanya-kanya na kayo. Pero excited na ba kayo na mapanood nila yung pelikula niyo? Tapos full big yes talaga. So ano ba to? Nag-iyakan ba itong mga batang to? Dito ba sa movie umiyak kayo? Marami kong emotional. Maraming emotions daw. Oo, ikaw din, umiyak ka?
Yes. Oh. Galing naman nila. Kaya pero all in lang kami. Paano kaming Arte. nag-shine dun sa movie na ito. Wow, nag-shine sila talaga. Sabi nyo nag-shine. Honestly, yun ang pinag-usapan namin nila. Okay, ginawa namin, trabaho namin dito. Pero, kabuuan, sila talaga ang makikita. Sila yung nalilibabaw. Saan sinut ito? Dito sa Manila, nag-shoot kami na ilang araw lang. Tapos, dinala ko to, Maris, sa hometown ko sa City ng Pusan del Norte, sa Mindanao. So, doon kami nag-shoot. Tapos, sa Claveria, sa Misamis Oriental. Ang reason ko, bagong tema, bagong mga bida. So, dapat lahat bago, pati location. Pati location, Para fresh sa mata. So yun nga din po, na-highlight din yung hometown niya dito, Tita Ibiang. Oo, gusto niya lagi promote yung Nasipit. Oo, kasi hindi ko kasi, pag uuwi kasi ako, saan ka uuwi? Punta ko Nasipit. Saan Nasipit? Doon sa Nasipit, Agusan del Norte. So napipiko na ako actually. Kasi, syempre, hindi mo Nasipit na saan nga kailangan ko sabihin ng Butuan City para maintindihan. Kasi, yes, yung bahay namin from Butuan City is 40 minutes lang. Oh, okay. So ano din pala to, para rin ma-promote ang probinsya. Yung ganda. Agusan del Norte. Oo. So tama ba ako? Kwento ito na sila yung nag-iibigan. Yes. So nagtatalo yung parents? Ano? Natatakot sila na... Yes, nandun. Alam ba? Bakit kaya ba nila? Capable ba silang ma-in love? Alam mo yung gano'n din. Maraming may mga umaayaw. Meron din namang umiintindi. Pero pare, ang kagandahan nito, hindi lang yun. Kundi pati yung bullying sa kanila. Kinalaki din dito. Yes. Makikita mo rin doon. Nakaka-excite kasi ibang kwenta ng pag-ibig naman ito. And speaking of bullying, nabully ka na ba, Cristel? Never. Never. Parang gusto niyang manadyak, di ba? Try nyo lang. Never. Parang ganun. Si Jiro, nabully ka na ba? Never. Ay! Ano yung Si Brenna, tanungin mo. Brenna. Kuya, dinate pa nga ako eh. Ako nagbumuli eh. Anyway, so paano pag binuli kayo? Paano nyo haharapin yung bully? Hindi ko papasin eh. Hindi niya papasin. Alam niya. Distance. Distance. Ayaw mo, mahuhusay na mga bata. So, yung mga parents nila, talaga nakatutok din sa kanila dahil every promo. And very, very supportive. Yes. How will you describe your mom? Come on. Ano masasabi mo sa mami mo? Ang describe, Gaano kabait yung mami? 100%. Ikaw naman. My mom is 500 pesos. Your mom is 500 pesos? 500%. 500%. Akala ko pesos. 500 pesos. So mukhang pera yung mami ko. Pesos daw, pesos. Pesos nga daw. So, lagi ka hinihinga ng 500 ng mami mo. Hindi lagi 500, no? Kay mami. Yes. Ay, mabait na bata. Lagi nagbibigay. Kumusta naman ang yung schooling ninyo? Kamusta pag-aaral ninyo? Tapos na ba kayo? Study. Nag-study ka pa rin? Yeah. Si Cristel? Tapos Parang hindi siya pinag-aaral ng mami. Parang yun lang ang regret niya. Mami, parang hindi mo ako pinag-aaral. Ano yung sasagot ko? Pinag-aaral. Teacher ka na sa... Yes. Teacher ka na? Assistant teacher. Ay, wow! Nakakatuwa naman si Cristel. Ibiang, kung tatanungin kita, alam naman natin yung difference nila sa mga regular na tao. Ano yung pwede mong sabihin, ito ang meron sila, yung mga regular na tao wala. Paano mo sila i-describe kung gaano sila naiiba sa mga regular na tao? Alam mo,
nakikita ko lagi pa sa kanila everyday, yung purong-puro yung puso nila, purong-puro yung pagmamahal nila, nang walang hinihintay na kapalit. Yun yung nakikita ko sa kanila. Tsaka sobra, malambing naman tayo, pero iba yung lambing ng mga to. Pag nandun sila sa set, pag nandun kasama mo sa room, wala kang gagawin kundi tatawa ka ng tatawa. Alam mo yung kahit gaano kalaki ang problema mo, pag nandyan sila sa harap mo, wala. Sila yung cure mo. Alam mo yung gano'n, Mara? Yes. At saka nga minsan, di ba, Nay, minsan sinasabi natin, minsan sila pa mas marunong magmahal ng totoo. Exactly. Kaysa sa, yes. Sa ibang tao. Saka malalambing sila, no? Super. Nung isang araw lang, ayan, kita-kita, nandun ako na lahat sila parang parang mas gusto ko sila kasi sa mga ibang tao. Kasi talaga sobra silang napakainit nilang tumanggap. Yes. Warm, genuine, di ba? Oo. Paano kayo mag-i-invite sa mga manonood panoorin ito sa Pasko? Yes. Jiro and Cristel. Si Cristel muna. Wala na. This was a movie, I'm Perfect, produced by Nathan. Oo. Directed by Sigrid at P. Bernardo. Talagang may pati middle edition. Yes. Ikaw naman, Jiro. Okay. Hi, I am Armada. And please watch our movie, I'm Perfect, on the February 25 onwards. Yeah. Onwards. Ibiyang anong forecast mo rito? Anong expectation mo rito sa pelikulang ito? Dahil parang naiiba to, very unique ito na ipalalabas mo at ihahain mo sa Pasko. Ilan kayo? 8 pelikula ito. Ako naniniwala ako na maraming magbibigay sa kanila ng chance sa 25. And sana pagbigyan natin sila ng chance sa 25, December 25, sila naman talaga na dapat din sa ngayon. Araw-araw, bigyan natin sila ng chance. Hayaan natin silang makapamasyal sa mall, makasama natin kung saan-saan ng walang panglalait, walang pang-alipusta, tanggapin ng buong-buo. At maging open-minded tayo kung sino sila at ano sila at anong kaya nilang gawin. Dahil maniwala kayo, dito sa pelikulang to, magugulat kayo. At magugulat kami sa acting nila. Yes. Diba? Grabe, ang saya ng Pasko. Kwentong pag-ibig, kwentong pamilya, di ba? Ito ang totoong kwento ng Pasko. Ang storya nila. Ayan sa film test entry ito ng Nathan Studios. Yes. December 25 na po. Yes. Bigyan natin to ng pagkakataon na makilala at magkaroon sila ng boses. Hindi lang sa Pasko. Kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay, isasama natin sila. Tama. Thank you so much, Ibiyang. Thank you, Earl. Thank you, Earl. Mo, napaka-sweet, Akala ko niyayakap ka. Cristel, thank you. Thank you. Hoy! Niyakap ka na. Sinakaloka ni Earl. Nakaloka ka, Earl. Ayan. Ay, si Cristel naman. Thank you. Ganyan sila ka-sweet. Diba? Mamalay. Thank you. Parang mahigpit na yan. Mahigpit ang yakap. Tadyakan mo naman sila. Si Mrena naman, si Mrena. Diba? Lawayan mo, Mrena, lawayan mo, mauso. Ayan, syempre maraming salamat, Earl and Cristel. Yes, thank you. And good luck sa movie nyo. Manonood kami. Next weekend tayo dyan. Ha? Okay ka na ba? Ayan, sa Pasko po. I'm Perfect. Yes. Ayan, maraming salamat, Earl and Cristel. And Ma'am Sylvia Sanchez. Ayan, syempre, Earl at Cristel at Sylvia Sanchez. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na dali. La 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 la.
mo na, dali. One more time! La 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 la. Ichika mo na, dali. Yay! Ang galing-galing naman ni Earl. Ay! Hindi naman siya yung sumundok! Grabe na. Hug na lang. Hug mo siya, Earl. Hug mo. Yan. O, yan. O, tagalan mo, Earl, ha? Mga 3 days. Ah!